Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes na po, ngayon po ay Mayo 4 o ngayon pong Hunyo 4 taong 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Presyo ng luya sa ilang pamilyan sa Metro Manila sumiri. Arangkada Balita. Taas singil sa kuryente ng Meralco, nagbabadya ngayong buwan. Arangkada Balita. Bulkang Kanlaon sumabog, alert level 2, itinaas ng FIVOX. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 56 katao patay dahil sa heatwave sa India. Arangkada Balita. Sa sports, Filipino-born Japanese golfer na si Yuka Saso panalo sa kanyang ikalawang US Women's Open Championship. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, si Ian Lim, sino yun? Nakikipag-playtime nga ba sa karelasyon? Arangkada Balita. Ito sa ating pong viral news, kung aabutin, mag-inang hindi umabot sa closing ceremony dahil nagtinda pa, inulan ng blessing. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Tolong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kayo pong araw na ito na Martes, kami po inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Ito po ang bumubungad na balita sa mga namamalengke. Mga mamamalengke po ngayon pong araw po na ito, tumaas ang presyo ng luya sa ilang pamilihan sa bansa. Sa ilang pamilihan sa Quezon City, umabot na sa 300 pesos ang kada kilo ng luya mula sa 180 pesos kada kilo noong isang linggo. Ipinalawanag ni Bantay Bigas Convener Cathy Estavillo na ito'y dahil nabibili ng mga traders sa mas mababang halaga sa panahon ng anihan at ibinebenta nila ito kapag kulang na ang supply. Sa makatuwid law of supply and demand po yan. Kapag mataas po ang presyo, ibig sabihin manipis ang supply. Para naman sa mga vendors sa naturang pamilihan, araw-araw ang pagtaas ng presyo ng luya nitong mga nakalipas na linggo. Arangkada Balita. Samantala, sa latest mula naman sa Filipino Mirror, namumurong tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ang inanunsyo ni Meralco spokesman Joe Saldariaga. Dahil ipapasa na sa June billing ang dagdag sa ancillary services ng National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng mahigit
10 sentimo kada kilowatt hour. Nako naman. Papasanin din ng mga consumer ang mas mataas na feed-in tariff na halos sa 5 sentimo kada kilowatt hour na pambayad sa mga renewable energy. Paliwanag ng Meralco, ito ay may kaugnayan pa rin sa serye ng red at yellow alert status at pagtaas ng halaga ng kuryente sa spot market. Arangkada Balita! Nagmamahal kuryente. Sa latest naman po ng Filipino Mirror, may panibago na naman pagmamahal. Langis. Umarangkada na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong pong araw. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 90 sentimos ang ibinaba naman ang presyo ng kada litro ng gasolina, yung mga dekotse po, habang 60 sentimos ang price increase sa kada litro ng diesel at 80 sentimos din ang pagmamahal ng kada litro ng kerosene o gas. Unang ipinatupad ng kumpanyang Clean Fuel ang price adjustment kaninang alas 12:00 po ng hating gabi, habang magkakaroon din ng kahalintulad na dagdag bawas sa presyo ang kumpanyang Chevron, Sea Oil, ang Shell, pati ho yung Petrogas, PTT at Petron. Mamayang alas 6 po yan ng umaga. Ipinalawanag ng Department of Energy na ito dahil sa bawas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kaugnay nito, mas malaki ba sana ang rollback sa gasolina kung hindi nagmahal ang sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon, dyan po yan sa isla ng Negros. Grabe itong pag-aalboroto po ng Bulkang Canlaon. Kasunod dito ng pagsabog ng bulkan na lumika ng 5,000
magtungo sa mga paliparan ay i-check mo nang mabuti ang kanilang mga tickets na may flight details. Siyempre, papunta at galing sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Calibo at Puerto Princesa. Arangkada Balita! Sa oras na 15 sandali makalipas ang ikalima ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat po sa labas ng impilan. Mga public school teachers hindi nagagastos ng sariling pera para sa school supplies. Ang pagulat mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Makakabawas sa mga gastusin ng mga guro ang bagong batas na nagtataas sa kanilang teaching supplies allowance at makatutulong din upang mas epektibo nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Ito ang naging payag ni Senator Sani Angara kasabay ng pagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglagda at pagsuporta sa Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ayon kay Angara, hindi na kailangang gumastos pa ng sarili nilang pera ng mga guro. Ang mga ganitong initiative ay nararapat lamang anya para sa mga katulad nila, nagbagamat laging tambak ang trabaho ay napakababa naman ang sweldo. Git ni Angara, marami pang dapat gawin para sa ating teacher bilang pasasalamat sa kanilang walang sawang pagtuturo at paghubog sa kaalaman ng mga mag-aaral. Sa nakaraang 5 taon bilang chairman ng Committee on Finance, tiniyak ni Angara na naibibigay sa mga teacher ang kanilang teaching supplies allowance. Mula noong 2021 hanggang sa mga sumunod na taon, itinaas ang allowance sa halagang 5,000 kahit wala pang umiiral na batas na nag-aatas nito. Ngayong may bago ng batas, itinaas na 10,000 piso ang taonang teaching supplies allowance para sa public school teachers. Ang nasabing halaga ay magagamit ng mga guro para may pangbili ng tangible at intangible teaching supplies and materials, pambayad sa incidental expenses at para magamit rin sa implementasyon o pagsasagwa ng iba't ibang learning modalities. Samantala, labis na may kinatuwa at ipinagpasalamat ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagiging ganap ng batas ng Kabalikat sa Pagtuturo Act na siya ang principal author. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Nagpapasalamat po tayo sa mahal na Pangulo at nalagdaan na rin itong ating Kabalikat sa Pagtuturo Act nang makikinabang ay ang ating mga guro. Dahil ito yung tinatawag na chalk allowance nila na dati tatanggap ng 5,000 per year. Ngayon po ay tatanggap na sila ng 10,000 piso. Napakalaking tulong para sa ating mga guro. Kaya again, thank you Mr. President, President Ferdinand Marcos Jr. At syempre sa mga kasama natin sa Senado, mga kasama ko sa Senado, at mga kasamaan din sa Kongreso. Salamat. Of course, isa rin siya sa author din. We are one of the... Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, residente ng Batangas, o mga residente ng Batangas, hinimukang immigration na i-report ang mga dayuhang sangkot sa illegal na aktibidad. Alamin po natin ang kabuang detalye ng ulat na yan ni Patrol 45, Raul Esperas. Inimok ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang mga taga Batangas na i-report agad sa kanilang tanggapan kung meron silang nakikitang mga illegal na dayuhan na nagtatrabaho o kaya ay nagpumapasyal sa bahagi ng Batangas area. Ito ang naging pakiusap ni Immigration Commissioner Norman Tansinco matapos ang sinagawang caravan ng Bureau of Immigration sa nasabing probinsya. Sinabi ni Commissioner Tansinco na maaring iparating sa kanilang mga Viber number o kaya sa kanilang mga website o sa Facebook page at tratatuhin na confidential ang anumang impormasyon na ipagbibigay ng mga taga Batangas. Hindi lamang sa Batangas isasagawa ang caravan ng Bureau of Immigration at plano nito na ikutin ang buong Pilipinas upang pag-ibayuhin pa ang kanilang serbisyo sa ating mga mamamayan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC.
Arangkada Balita! BIR nagbabala naman sa publiko laban sa pagbili ng vape na hindi selyado. Patrol 30 Jelly Mendez sa detalye. Nagbabala sa publiko ang Bureau of Internal Revenue hinggil sa pagbili ng mga vape na hindi selyado. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., dapat ay nakaselyo at mayroong 4th generation internal revenue stamp ang mga ibinebentang vape products. Alinsunod na rin ito sa Revenue Memorandum Circular No. 59-2024 na ang mga nakaselyong produkto ay patunay lamang na nagbabayad ng excise tax ang mga vape na ibinibenta sa merkado. Binigyan din ni Commissioner Lumagi na kanilang kukumpiskahin ang mga vape na walang selyo at ang mga negosyanteng mahuhuling nagbebenta nito ay maaaring kasuhan ng krimen. Iginiit ng BIR na maging ang mga bantay sa mga warehouse at mga bumibili ng mga illegal na vape o walang mga selyo ay maaaring managot sa batas mismo bilang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino na nasa tobacco at vape industry. Layo ng hakbang na mahikayat ang mga kabataan na tumigil sa paggamit ng naturang produkto. Matatanda ang taong 2022, nagsagawa ng raid ang mga tauhan ng BIR sa mga vape warehouse sa Laguna, Manila at Rizal, kung saan ay umabot sa 1.2 billion pesos ang tax liabilities ng mga negosyanteng sangkot sa iligal na pagbebenta ng vape products. Hinihikayat ng BIR ang publiko na iwasang bumili ng vape products nang walang stamp at agad na i-report sa kanilang tanggapan ang mga iligal na nagbebenta nito. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, kuha naman tayo ng mga latest report mula sa mga lalawigan. Mahigit 24 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng PNP Calabar Zone. Alamin po natin ang iba pang detalles sa ulat na ito ni Arman Cambe. Arman, good morning! Mahigit sa 28 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PNP Calabarzon sa sunod-sunod na bypass operation ng dagdaang buwan. Sa nabanggit ng mga police operations, 961 na mga drug dealer ang inaresto at kinasuhan sa korte. Ito ang pinahayag ni Calabarzon PNP Police Director Paul Kenneth Lucas, kung saan ayon pa sa kanya, 72 dito ang most wanted person na nadakip din ng kapulisan. Noong buwan ng Abril, may kita mga 1,000 illegal bookies ang dinakip din ng mga otoridad sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at Rizal at 421 dito ang sinampan ng kaso sa korte. Samantala, 82 katao naman ang inaresto ng mga pulis Calabarzon dahil sa pag-iingat ng hindi lisensyadong baril. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa pinamay todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Iba rin po sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, sinuspindi na ni Canlaon City Negros Oriental Mayor
no? At sumunod sa lokal na pamahalaan kapag pinalilikas na. Huwag matigas ang ulo. Kailangan ding handa ang mga kagamitan gaya ng first aid kit, supply ng pagkain at tubig, flashlight, kumot, toiletries at iba pa. Manatilihin ding nakasara ang mga bintana at pintuan at ipasok sa loob ng bahay ang mga alagang hayop. Arangkada Balita! Babalik po Arangkada Balita makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. Oy, happy birthday nga pala kay Don Manolet Lamata ng Unifed. Oras po natin, 5:25. Arangkada Balita! Alright, tayo po na sa ikalambag na po ng Arangkada Balita sa oras na alas 5:32 na po ng morning. Tayo po ay tumanggap ng update mula po sa Bulkang Kanlaon, particular po sa update po ng FIVOX. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director. Welcome po muli sa dito mga UIC LU23, Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Yes, magandang umaga dito sa inyo, sir. Opo. Good morning, Director. Morning po, Director. Ano na po Yes, ang ma'am. Good morning din. latest sa Bulkang Kanlaon? Alert level 2 pa rin, Director, at may mga aasahan pa ba na mga ganyan pong eruption? Okay, so again, yung Canlaon Volcano is in alert level 2. We raised the alert level 2 from 1 yesterday after nagkaroon ng explosive eruption na umabot ng 5 kilometers. Now, may inaasahan pa ba tayo? Actually, we have tatlo yung outlooks na tinitingnan natin. Kung yung mga monitoring parameters natin are sustained or nami-maintain, magkakaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions katulad nung normally ito yung nangyayari sa Canlaon Volcano, halos mga phreatic eruptions lamang in the past. Kapag yung mga monitoring parameters naman natin ay lalala, pwede pong magkaroon ng magmatic eruption. So, in the history since 1866, isang event lamang nagkaroon ng magmatic eruption yung Canlaon Volcano, and that was in 1902. Now, kapag yung monitoring parameters naman natin ay magdi-decline, then we have to revert back to alert level 1. Again, yung pangalawang scenario natin, kapag lalala yung monitoring parameters, then we have to raise this to alert level 3. Okay, so may possibility, may mga ganun pa rin possibility. How about naman po yung Director, kasi may nakaranas po ng mga ashfall, yan pong mga ganyan pong mga senaryo ay yung mga bato, yung mga volcanic materials, possible din po na maglabasan, umagos din po yan mula po sa crater po, mula po sa dalisdis ika nga nitong bulkan. Yung most likely ang mangyari ito, ashfall lamang. Ashfall lang. Okay. Yes, that's right. So, pinaalalahanan natin yung mga kababayan natin na magsuot ng face mask to protect themselves from ashfall as well as yung volcanic gases. Kahapon may mga volcanic gases, may sulfuric gases na naamoy hanggang Bacolod City. So, again, yes, umabot po ng Bacolod City sa western side. Yung sulfuric odor. So, again, we remind them to protect themselves by wearing face mask, N95 kung maaari. Oo. Director, good morning po, no? Si Judith Estrada Larino po ito. Sa pagtaya nyo, hanggang kailan ba sasambulat pa tong, o magpaparamdam palalo itong Bulkang Kanlaon? Kasi may binabanggit kayo kanina, no? Kung ma-check yung mga parameters, i-alert level 3 nyo na yung sitwasyon dyan sa bulkan, Director. Yes, we have to assess this on a day-to-day basis. Hindi natin masasabi kung lalala siya in the next few days. Again, we have to look at the parameters every day to know kung again lumalala ba yung mga measurements natin, nag-worsen ba yung seismic, volcanic gases, and yung volcanic quakes. That's right, yung volcanic earthquakes, yung pamamaga ng vulkan. Okay. So day-to-day pala ang ating magiging monitoring dyan. So, kailan ba huling sumabog yan? The last time it erupted was in December 2017, so halos 7 years na.
And kapag titingnan natin yung frequency ng volcanic eruption ng Canlaon Volcano since 1866, meron tayong 43 volcanic eruptions. Major eruption po yan. 43, yes, since 1866. So including this one, pang 43. So that's around halos every 3 years. So the last time it erupted was in 2017. That's almost 7 years na. So ano na talaga, nasa interval na natin yung pagputok ng Canlaon Volcano. Kumbaga, dobling interval na eh. Kasi 7 years eh. Dapat almost sabi nyo, 7 years na, 3 years lang That's right, that's Di right, ba? that's right. Oo. So parang, ano bang tawag dyan, Director? Dahil yung interval ay lumampas o nagdoble halos, no? Parang, Hindi naman kasi siya then like every 3 years kailangang sumabog. So for example, noong 1996, sumabog siya and then the following year, the following eruption happened in 2002. oh. So 6 years. Oo. Okay. So parang yun lang din yung napapagbasihan, ano, yung possibly every 3 years, batay ho sa inyong monitoring sa aktibidad That's ng right. vulkan na yan. Alright, oo. That's right. Kung titingnan natin yung number of number of eruptions niya since 1866, makukuha natin yung average. Average lang po yung every 3 years. But it doesn't mean by every 3 years, dapat sasabog siya. Opo. Director, how about naman po yung danger zone po, yung permanent danger zone, yung diameter po ng danger zone, i-extend nyo ho ba yan, Director? Again, titingnan natin kapag lalala yung seismic, ground deformation, and volcanic gas parameters, then we have to raise it to alert level 3 and we might extend the permanent danger zone. From right now, it's 4 kilometers. 4 kilometers. Pero may ilang bang aktibidad pa dyan? Like, may mga nag-hike pa ba? Yung mga ganong aktibidad na nangyayari dyan sa bahagi ng bulkan na Director? Lalo sa paanan. Yung paanan, sa paanan mismo. Oo. Yes, may yung mga mga activities tour, yan, may farming. ganyan. Oo. Yes, that's right. In fact, may mga based on sa PSA Philippine Statistics Authority data, meron tayong Opo. 13 barangays na sakop dito sa inside the permanent danger zone. 13 barangays. Oh, okay. Yung mga iba po bang, ilan ho ba ang crater nito, Director? Ako curious lang, meron pa ho bang ibang vents na pwede pang labasan ng usok or steam and other volcanic materials, Director? Meron tayong main crater and then may mga around Canlaon Volcano, may mga hot springs tayo, may mga mga gases na lumalabas around the volcano. But yung main crater niya ay iisa lamang. Okay. So doon lang kayo talaga sa main crater. So safe to say yung yung mga vents ligtas, Director? Yes, ano naman yan, ligtas naman. Normal lang yan kasi kapag may mga weak spots, doon lalabas yung mga springs natin, hot springs. Yung singaw, ika nga, di ba? Yung singaw That's right, ng bulkan. that's right. Doon lumalabas kapag ganyan pong mayroong aktibidad. Ano ho ang maipapayo po ninyo, Director, sa mga kababayan po natin dyan po sa paligid po ng bulkan? Yung mga binabanggit po natin ng mga lugar, mga bayan, La Castellana, La Carlota, Canlaon City, Director. Okay, so we remind people around Canlaon Volcano to observe the permanent danger zone, which again, I've mentioned, it's 4 kilometers from the crater of the volcano. So wag pong pumasok sa loob to minimize risk from sudden eruption, katulad ng nangyari kahapon, rockfall, and pwede magkaroon ng landslides. So again, remind natin yung mga kababayan natin to wear face mask to protect themselves from volcanic ash and volcanic gases. Okay. Yung sa mga eroplano naman, na Director? Oh, may ilang Okay. flights na, no, ng May mga Palpo, nag-cancel nag-declare na. may nag-cancel na ng flights. Hanggang kailan yung ganyan? Okay, so we advise yung civil aviation authorities, yung mga piloto nila to avoid flying close to the volcano summit as pwedeng magkaroon ng volcanic ash from sudden eruption. This can be hazardous to aircraft. Okay.
Last na lang, yung lahar ho ba may posibilidad na umagos yan lalo't kapag nga pala tag-ulan na nga pala ngayon, Direktor. Diyan ho ba sa bahagi po ng Canlaon hindi ho ba maulan? For now, walang ulan pa, but right now, again, there's always this possibility na yung mga natin, volcanic materials will be remobilized as lahar deposits kapag sustained and torrential rainfall. Alright, naku, sige po. Marami pong salamat, Director. From time to time, hingi po kami ng update po mula po sa Feebox. Magandang umaga po, Director. Ingat po kayo, sir. Yes, magandang umaga Thank you din po sa inyo. po. Salamat po. God bless po. Si Director Teresito Bacolcol ng Feebox. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, pinatawan na ng ang karapatan bilang tao at bilang isang hinirang na pinuno ng bayan ng Bamban. Samantala, binigyan din naman ni Mayor Goo na handa siyang mapagtulungan sa mga kinauukulan upang matiyak na lalabas ang katotohanan at manananig ang hustisya. Arangkada Balita! Muli po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras 5:45. Arangkada Balita! Tayo po ay dumako sa ilang pa mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Operation Zumbak 2024 naging mapayapa ayon sa Manila Police District. Ang pag-ulat mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Ipinagmalaki ng pamunuan ng Manila Police District o MPD na naging maayos at walang problema ang inilatag na mga hakbang sa pagtatapos ng Ligtas Zumbak 2024. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, naging mapayapa ang lungsod ng Maynila sa buong summer season kung saan naging matagumpay ang mga ipinatupad nilang seguridad, partikular sa mga parke, pasyalan, mall, pantalan, bus terminal, simbahan at iba pang matataong lugar. Dagdag pa ng opisyal, mananatiling nakaantabay ang buong puwersa ng Manila Police District sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ito'y para umalalay at tumulong sa bawat residente ng Maynila na maapektuhan ng La Nina. Patuloy ding nakamonitor ang MPD sa bawat bahagi ng lungsod upang maiwasan ang anumang uri ng krimen habang mas pinaigting ang police visibility at pagpapatrolya. Ito si Patrol number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Po naman tayo ng latest report mula sa ating Metro Patrol reporters. Ayan, mula dyan sa Bulacan. Bukawi River, pinalilinis nitong si Mayor Villanueva
Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, good morning! Yes, good morning. Dahil sa pagsisimula na ng tagulan, pinatasan ni Mayor John Villanueva ang kagawaran itong NCR, itong North South Rail commuters contractor na linisin na ang ginamit nilang mga kailugan at alisin na ang mga itong mga humaharang ng mga bakal na ginamit nila sa Bukawi River dahil ito ang reklamo ng mga barangay captains sa Barangay Taal at maging ng Barangay Tambubong dahil sa makapal na mga dumi na humaharang dito sa mga bakal na ginamit sa pagsasagawa ng nitong daluyan ng mga poste ng riles. Kaya't ito ay kaniyang inatasan ang kanyang ang environment resources ng Bukawi na atasan itong mga contractor ng NSCR para alisin na ang mga lalo na sa mga daluyan tubig sa Barangay Bunlo at maging sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan. Kaya't ito lahat ng mga daluyan tubig sa bayan ng Bukawi ay patuloy na isasaayos para maiwasan na ang pagbaha itong sa kasagsagan ng darating na tagulan, lalo na ng La Nina. Mula rito sa Bukawi, si Metro Patrol Louie Angeles para sa Impinaw. Ito Lakas. Dito po guys, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 56 ang patay bunsod ng nararanasang heat wave sa India. Ayon sa mga otoridad, halos 25 individual ang hinihinala na karanas ng heat stroke na naitala simula noong Marso hanggang nitong Mayo. Dahil dito, itinuturing na ng National Center for Disease Control ng India ang heat stroke bilang isang life-threatening na sakit na mayroong mortality rate ng 40 hanggang 64%. Tamatigdan noong nakalipas na buwan, nang maitala ang 50 degrees Celsius na temperatura sa ilang lugar sa India, habang kasalukuyan naman binabagyo ang ilang bahagi ng nasabing bansa. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Wagi sa ikalawang US Women's Open Championship, si Filipino-born Japanese golfer Yuko Saso sa finals ng 2024 Women's Open sa Estados Unidos. Nakascore ng 268 itong si Yuko at isa lamang siya sa mga player na nakakuha ng mataas na score. Una nang nanalo si Saso noong 2021 sa Women's Olympics bago pa siya magpalit ng citizenship. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Aminado ang aktor na si Sian Lim Sino na yan? hindi niya nagawang makipag-playtime. Sian? Sian tunay o siyang pagtanggi mo? Ewan Ito ko yung sa'yo. matapos na matanong sa press conference ng upcoming movie niyang Playtime. Ayon sa aktor, hindi pa niyang nagawang makipaglaro pero hindi siya sigurado kung napaglaruan na siya sa nakaraan. Talaga ba? Nagpaluto pa ng steak bago mag-break? Siyang tunay ba yan? Idinagdag pa ni Sian na kahit sabihin na ilang buwan o taon ay hindi niya ito ikinokonsidera bilang playtime. Patatandaan noong Disyembre 2023 nang kinumpirma ni It's Showtime host Kim Chu ang hiwalayan nila ni Sian sa pamamagitan ng isang post sa social media. Arangkada Balita! Teka muna, battle match ako dyan sa showbiz natin. Ano Di ba ba yung ano sinasabi niya, playtime? Playtime ba pag 10 years, 11 years? Playtime. Ito, ako lang. Baka it's showtime. Ay, naku, ewan ko It's sa'yo. playtime.
Fuck lang to. Ay, Samantala! Uy, expression lang naman yun. Biglang kumambyo no? Sa ating viral news, sumaplas naman po sa damdamin ng netizens ang isang viral post ng isang mag-ina mula sa Bukidnon na hindi umabot. Hala, sa closing ceremony, recognition, para recognition sana. pala. Oo, recognition ceremony yan para sana sabitan ng medalya ang anak. Ayan, naku. Moving up ceremony. Bakit kaya? Sa Facebook post po ng isang guro na si Ma'am Delia Buwaya. Tapos na ang program nang dumating ang mag-ina habang daladalang isang palangganang may lamang mga gulay. Kaya? Ayon sa mag-ina, nagtinda pa raw sila ng gulay bago pumunta ng eskwelahan dahil hindi pa nakakabili ng costume o yung susuot siguro ng anak na si Vivian para sa dance performance nila. Costume nga. Sa kabila nito, binigay pa rin sa mag-ina ang medalya ng anak. Ay, dapat naman. Nakabilang sa with honors. Oy, congratulations, Talaga Vivian, naman dapat lang. ng kanilang klase. Kahit nga walang honor nakatapos lang Malaking matiwasay. Oo, malaking bagay lalong-lalo na sa magulang. Bukod dito, pinarangalan din si Vivian bilang most truthful, most respectful, at most kind. Yan yung mga values talaga at na most dapat. vegetable. Ay, Uy, dahil po sa post ang isang guro, kabila naman po nag-abot ng tulong na mga netizens, partikular sa mag-ina. alright, congratulations po sa lahat po ng mga bagong graduate, sa lahat po ng mga nagsipagtapos. Uy, pinaghirapan nila yan Siyempre naman, Wala ng kayong tunay. question dyan Sa lahat po Laking ng paki. nagsunog ng kilay. Yan. Sa lahat po Siyempre, ng... sama ko na dyan yung anak ko. Congratulations, Congrats anak. po. Judy Antoinette Larina with Yan, maraming honors. salamat. Salamat sa Diyos. Yan. At sumayin niyo po ang isang oras po na balitaan sa Arangkada Balita sa ngalan po ng buong tropa ng DWICLU 23. Kami po inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villeros. Uy, batiin ko lang muna ng happy birthday today. Ang aking nag-iisa at napakagandang, sexy pa rin ha? Happy birthday! Sister-in-law, si Dr. Marica Guevara Estrada. Happy birthday sa'yo, sister ha. See you soon. At syempre, pagsapit po ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan kasama si John Ibanez sa pamamagitan niya ng Pasada Balita. Balita. Bye-bye! Para diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.